Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi sa mga Banateros worldwide. At syempre po tayo po ay live na mapapanood sa mga cable TV partners ng SMNI. Syempre, www.smninews.com, website natin yan. At syempre yung Banateros, meron din yung website, www.banateros.com. Diyan po sumusulat yung napakagaling na abogadong tatay ni Coach Oli at ni Banat Bay. Syempre, sa Banateros Official Facebook, syempre mapapanood din tayo sa YouTube, sa kapartner mo, sa Balita at Serbisyo, DJR 1026 News, at syempre SMNI News, mapapanood din tayo dyan. And syempre, yung mga YouTube channels ng ating mga kapatid sa Banateros, si Master Judea, si Jay Guevara, si Coach Oli, Banat Bay, syempre Boss Dada TV. Follow po kayo sa mga aming mga Facebook pages, syempre mga YouTube channels, and like and share po para lagi po kayong updated sa mga videos, vlogs, and mga live streams namin gabi-gabi. Banat Bay, magandang gabi. Kamusta naman ang araw ngayong Huwebes? Anong araw na ba ngayon? Anong araw na ba ang Huwebes natin? January 16 na. Naku po, kung nangangalahati na ang January at mainit na mainit pa rin ang issue dito sa yung INC. Takin mo, ilang araw na ang nakalipas, Banat Bay, pero parang tahimik pa rin. Pati yung impeachment na talagang pinag-uusapan, mukhang hindi kumikilos. At napanood ko nga yung vlog, Banat Bay. Ano yun? Yung sinabi mo nga na ultimong sa yung pagbabalik sesyon, yung privilege speech ng ating minamahal na speaker. Peking Panginoon na si Romualdez. Peking Panginoon daw. Ang sabi ni Banat Bay, Peking Panginoon na si Romualdez, hindi rin natakel yung impeachment. And aside from that, Banat Bay, yung GAA, hinahanap yung printed. Kasi usually daw, pag bumabalik sa session, galing ng holiday break, yun daw ang unang-unang nakalagay sa mga lamesa ng mga congressman. Pero laking pagtataka ng isang congressman dyan sa Davao, si Congressman Ungab, na hindi pa nga daw naiimprenta yun. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi pa naiimprenta yan? Ano sa tingin mo? Pagka naiimprenta, may ebidensya. Yun. Pagka hindi naiimprenta, walang ebidensya. So, ibig lamang sabihin nun, mahirap. Baka masili pa yung mga ginawa nilang kalokohan doon, di ba? So, kaya delicate yun. Mabuti nang walang pruweba, walang may screenshot, walang mapipicturan, at walang lalabas sa social media. Dahil ang dami nga ng mga discrepancy o hindi magagandang nangyari doon sa budget natin. Kaya matindi yan. Matinding usapin yan. O, di ba? Coach Oli, ano sa tingin mo? Bakit hindi pa iniimprenta yung yung General Appropriations Act of 2025? Pag ako talaga tatanungin mo patungkol dito kay Speaker Martin, wala talaga akong tiwala . Sasabihin nila, baka bias ka lang, Coach Oli, talagang galit ka lang. Hindi po, kasi hindi talaga sila kapanipaniwala . Dahil iisipin mo, una pa lang, na siya ay pinsan ng presidente at ganyan ang kanilang galawan. Wala akong tiwala sa mga inaarte nitong At tingnan nyo naman, ang record ng Kamara ngayon. Marami nga nagsasabi, ngayon lang nagkaroon ng napakaraming hearing patungkol sa isang vice president, tapos pati sa dating presidente. Ngayon lang yan nangyari sa sa mga congressman nitong Quadcom. So ang dami pang anomalya patungkol sa mga magagara, mga luxury van, luxury cars, luxury watches, etc. etc. Luxury watches. Katulad ni Boss Dada. Pero merong may balita ngayon kasi dahil hindi nila makuha sa impeachment si BP Sara, dadaanin sa demanda at nagsalita na nga patungkol si Boying tungkol dito. Hindi, kasi hindi gumagalaw ang impeachment at walang gustong pumirma, dumidistansya dahil mag-eleksyon. So dadaanin nila ngayon. Ang tinitingnan nila ngayon ay yung demanda kay BP Sara. At hindi nila makuhang masiraan si PRRD at saka si BP Sara. So ngayon, merong bagong fake news ngayon. Davao naman ang sisirain nila. Ayun na nga nakikita natin na talagang binabanatan ng Davao. Pero bago tayo mapunta ron, usapang impeachment muna tayo. Kasi kung matatandaan ninyo, meron dyan sa Congress na tinatawag na the young guns. Matatapang yung mga yan. Talagang matindi, bumanat ang mga yan sa mga Duterte. Pero nagtataka. Ano Tagalog ng young guns? Mga batang gunggong. Grabe naman. Di ba? Sorry. Di ba? Mga batang gunggong. Kala ko kasi guns parang pinaikli lang, di ba? Parang McDonald's. Baka mga Jollibee. Baka mga batang gangs. Kasi para sila mga gang talagang young guns, gunggong. They're ganging up on the Dutertes. Nga. Nakikita natin yung mga interviews nila lately after netong nangyaring napakalaking pagtitipon netong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Tila mo parang
kumalma sila, Banat Bay. Alam mo kung bakit? Bukas ko na ikikwento yan. Nako. Abangan nyo sa upload ko. Oo, kasi Surprise! matindi yung mga recent uploads ni Banat Bay talaga naman. Umaatikabuhan panatan talaga diyan eh. Oo, kasi syempre alam niyo naman Banat Bay yan. Okay. Oo, so ayun nga yung mga young guns. Yung mga young guns parang talagang medyo kumalma sila. When talked about impeachment, meron pang sinabi na meron pang tinanong yung congressman sa La Union na member din ng young guns na yan, tinanong siya na sinabi ni VP Sara na pabagsak ang Pilipinas. Pero sabi, dumadaos-dos ang Pilipinas. Sabi niya, hindi naman daw dumadaos-dos ang Pilipinas. Actually, umaangat nga daw ang Pilipinas, sabi nitong congressman na to. Pero yun nga, sinabi Tama niya naman siya, umaangat. Umaangat ang buhay nila. Ay, Sila lang, di ba? parang yung ekonomiya lang nila yung yung gumaganda, yung ekonomiya ng Pilipinas, hindi Walang matinong tao magsasabing umaangat ang Pilipinas. Bobo lang talaga yun, ano? Parang hindi siguro nag-grocery yun. Hindi siguro walang ginagawa siguro yun. Puro utos lang. Hindi niya nalalaman ang presyo ng bilihin ngayon. Grabe Walang biro Talagang matindi lang ang fighting spirit ng mga Pilipino Kaya parang walang nangyayari. Nasa Starbucks pa kahit wala ng pera. Pero gayon pa man, antindi ng pagmamahal ng mga presyo ngayon Talagang hindi na biro. Talagang mapipilitan ka ng magtipid. Hindi niya alam yun. Kamatis na lang. Oo. Pataas talaga ang Pilipinas, pataas ang presyo. Di ba, Coach Oli? No. Pataas Pati gasolina. In denial sila Tama si Banat Bay. Yun na lang talaga. Sila na lang umaasenso. Kaya hindi nila ramdam. Wala sila sa ground di ba? Sabi nga ni BP Sara, eto naman tong mga ito. Mga spoiled mga spoiled brat. Hindi naman nila nasubukan talaga yung ilalim So hindi nila alam yung nangyayari. Syempre sila, malaki ang kita, umaasenso, wala tayong magagawa dyan. Yun na yun. Kaya nga lagi nating ikinukwento dito sa ating show, kahit sa mga live streams natin, itong humble beginnings ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi dito malalaman talaga na ang isang tao nakaranas noong hirap. So, from hirap, umasenso, napalawak niya yung kanyang nasasakupan o talagang kumbaga yung recipe for success alam na alam ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya sigurado itong mga congressman na ito at mga senador na ito mga nagsasabi na okay ang Pilipinas, maganda Pilipinas, stay put lang kayo, relax lang kayo, o okay tayo. Ito yung mga pinanganak na hindi talaga nakaranas ng hirap. Hindi, umasenso naman sila. Umaangat yung kanilang saled. Diba? Umaangat ang kanilang mga pagmamayari. Diba? Ganoon naman talaga Alam mo, pansinin niyo yan sa mga probinsya. Ako kasi dati matagal na noon na ako lagi nagpupunta sa probinsya dahil sa may mga show ang mga girls. Mapapansin mo lagi yan. Yung probinsya, ang hirap-hirap. Yung mga bahay doon, ang hirap-hirap. Tapos pag may magandang isang bahay, it's either si congressman o si mayor yon. Ibig sabihin, lumalaki yung agwat ng mga mayaman sa mahihirap. Ganyan na nangyayari sa Pilipinas. Kaya tuloy hindi mamalayan itong congressman na ito na palubog yung ibang kababayan natin, di ba? Hindi niya nalalaman yan. Napakinggan niyo ba yung thank you message, yung message ni Pangulong pinakamamahal na Pangulong si Bongbong Marcos. The sitting president. The sitting president. Thank you message niya. Meron siyang nagpasalamat siya sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, salamat Iglesia ni Cristo sa inyong suporta sa gobyerno. Hindi, gets mo, Coach Oli? Ang akin, hindi talaga naiintindihan ni Presidente kung ano yung ibig sabihin ng rally na yun. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Isinigaw na ng taong bayan. Doon isinigaw na ng INC kung ano yung problema ng bayan natin, pero siya nagpapasalamat sa suporta ng INC sa gobyerno niya. Lutang din no? I mean, hindi niya man in-acknowledge yung isinisigaw ng mga mamamayang Pilipino doon. Mahal ang bilihin. Di ba? Ganito ang taas ng krimen sa Pilipinas, droga, bumalik na naman. At kung ano-ano pa, si Marcoleta nagsalita rin tungkol naman sa issue dyan sa Congress na tila mo hindi na nasusunod yung due process. Tapos yung isang ministro nila na napakagaling, sinabi din lahat ng mga issues na kinakaharap ng bayan natin. Hindi niya na-capture yun. So nagpapasalamat siya sa INC sa support sa gobyerno niya pero never niyang in-acknowledge yung hinaing ng mga taga-INC na nagpunta ron at sinigaw yung problema ng bayan natin. Yun ang isang pinakamalaking problema natin kasi hindi ko alam kung bingi yung ating presidente o hindi niya arok. Bibingi-bingihan. Hindi niya arok yan Pero gusto ko lang pasalamatan kasi may mga congressman na talagang mapagbigay. Sabi nga, give chance to others. No? So pagkatapos ko, ikaw naman, ito si Saldi ko, give chance to others. So ikaw naman, Team Payaman. Ikaw naman, Kimbo. Kaya mapagbigay naman itong mga congressman. Nagsasalit-salitan lang sila.
Ambassador. At dahil nga dyan, hinangaan ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang isinagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na layong hikayatin ng lahat ng nasa pamahalaan at taong bayan na magkaisa sa halip na isulong ang pansariling interes. Si MJ Mondihar magbabalita. Sa isinagawang peace rally na Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand at ilang pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao noong Enero 13, hindi lamang ang mga miyembro nito ang nakiisa sa rally, kundi nilihukan din ito ng iba't ibang grupo at sektor. Magkikita rin ni Pastor Quiboloy sa naturang pagtitipon ang pagiging payapa, marangal, malinis at pagtataguyod ng nation building na anyay tatak Iglesia. Layo na naturang rally na suportahan ang panawagan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang sinusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa halip na ipagtuunan ng pansin ang mga problemang kinahaharap ng bansa tulad ng mataas na presyo ng bilihin. Dagdag pa ni Pastor Quiboloy, ang ipinakitang ito ng INC ay dapat tularan ng mga Pilipino. Naniniwala rin si Pastor Quiboloy na naging matagumpay ang peace rally ng INC dahil nagkaroon ito ng epekto sa puso ng mga mamamayang Pilipino. Ipinapahiwatig din anya nito na mas gusto ng maraming Pilipino ang pagkakaisa, pagkakaunawaan, kapayapaan, kahusayan, kalinisan at disiplinadong Pilipino. Sa huli, pinuyo ni Pastor Quiboloy ang dakilang ama sa liderato ni Eduardo Manalo sa kanilang mga kasapi sa buong Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Siyempre, talagang alam natin pagdating sa pagkakaisa, pagdating sa yung love your enemy, si Pastor Apollo Quiboloy talaga yan, Coach Oli. Natunghayan natin yan Yan ang disiplina ng mga taga-KOGC talaga na kahit na ano pa yung pinagdaanan nila dyan sa siege for 16 days, actually hindi lang 16 days kasi nagsimula parang November until yung siege. So ilang buwan yun na talagang restless yung kanilang yung kanilang mga gabi, yung kanilang buhay. After nung 16 day na nandiyan yung mga pulis, talaga namang inano pa rin nila, niyakap pa rin nila at inano pa rin nila, talagang nagpapasalamat pa sila dun sa mga pulis na yun. So ganito din ang gusto mangyari ni Pastor Apollo Quiboloy, and I'm sure kung nandito yun sa labas, talagang susuporta yan dyan. Wala naman talagang dapat mangyari ngayon kundi magkaisa ang bawat Pilipino, magkaisa ang lahat ng mga sektor ng pamahalaan para umalwa naman ang buhay natin mga Pilipino. Panpay. Yun, ayos. Actually, ang ganda ng sinabi ni Pastor, no? Hindi siya insecure. Hindi, kung iba yan, bilang church leader, di ba, hindi nila pinupuri, hindi nila inaano. Ito, napaka-gandang halimbawa na ibinigay ni Pastor Quiboloy dito. At talaga namang, kaya nga maganda talaga yung tandem na Pastor Quiboloy at saka si Marcoleta. Napakaganda sigurado niyan kasi yung anti-corruption, yung truthfulness at justice, may paglalaban nila sa Senado. Diba? Kaya sana talagang palarin ho at pagpalain ng ating Diyos itong dalawang ito at manalo. Kasi, alam mo speaking of Senate, talagang kulang tayo na Senado na yung masasabi nating matindi ang paninindigan. Marami ho kasi dyan, yung mga katulad ni Grace po, diba? Na kunwari maninindigan pero maambunan lang ayos na, di ba? So, kailangan natin ng mga maninindigan na senador sa ating bayan. Kasi alam mo, ganyan din ang nakita ko. Speaking of senator, may napanood kasi ko na isang senator sa Amerika na may paninindigan at meron talagang sinabi at binanata na tungkol ho doon sa pangyayari ho sa Amerika nung panahon ni Biden, yung panggigipit sa mga religious organization. Di ba? Biglang napatalon tayo, no? Hindi kasi maganda ito, pag-usapan natin yan Maganda pag-usapan talaga to yung appointment ni Pam Bondi dyan as a department. Kwento mo nga kung anong meron dyan. Bakit ganyan? Kasi dito, syempre katulad din dito sa Pilipinas sa Commission on Appointments, di ba? Ikaw i-appoint noong presidente, tapos gigisahin ka ng Commission on Appointments. So, ang issue nitong isang senador na to, si Josh Hawley, yung pag-persecute, pamimersonal, at pangbababoy sa mga religious organizations. So na-weaponize noong panahon, di umano galing to dito sa transcript ng parang Commission on Appointments sa Senate. Yung na-weaponize daw itong Department of Justice and yung FBI at tinatrabaho itong mga religious groups sa Amerika. Kaya pala naipit din yung si pastor dyan sa Amerika dahil meron pala talaga. Diba? Akala kasi nung iba, nung nagsasalita si Pastor Quiboloy na tungkol sa panggigipit ng Amerika sa kanilang church, akala nung iba gawa-gawa lang. Eto, lumabas na ang katotohanan na meron pala talagang panggigipit na ito'y ginawa mismo at meron siyang meron siyang papel na kung saan inutos mismo ng FBI yung panggigipit sa iba't ibang relihiyon sa Amerika. Kaya nakakagulat at pinuna nga ni senador ito,
pangalan niya si Josh Hawley. Hawley. Or Hawley. Tinanong niya Hawley. yung bagong talaga na yung babae diyan, na yung napakagandang babaeng Soljen. Tinanong niya, ito ba iimbestigahan mo? Ito ba titignan mo? Buti naman at sinagot ng babae na iimbestigahan niya yan. So, isang patunay lamang ito. Ayan o, grabe, parang artista. No? Actually, Banat Bay, paligoy-ligoy pa nga si Senator Diniretso na ni Pam Bondi ni State Attorney. Pam Bondi, sinabi niya na, are you talking about weaponizing the agency against mga religious groups? Siya na yung nagsabi. If yan ang ibig mo sabihin, yes. Ano kaya, pag-uusapan namin yan. And if ko-confirm yung Department of Justice na si Patel, yan yung isa sa mga pag-uusapan at ipaprioritize natin. So meron talagang nangyaring persecution. Oo, at saka may basbas ng gobyerno. So talagang totoo yung sinasabi ni Pastor Kibuloy noon na kung bakit kasi alam mo, marami nagtatanong yan Bakit ba tinarget si Pastor? Baka naman talagang merong kasalanan, baka naman ganito, di ba? Kaya lang wala na ho doon sa mga wala na ho doon sa mga akusasyon sa kanya yung mga ginawa, yung pagpapatigil ng kanyang eroplano, tiningnan yung kung meron bang weapon na nandun. Wala na ho yun doon sa dinidemanda sa kanya. Wala na sa bahagi nung demanda. Kung ano-ano na hinanapan na. In other words, talagang parang yung ginagawa dito. Yung ginagawa sa Pilipinas na kung saan naghahanap ng maibabato kay BP Sara Duterte at mahanap ng ibabato sa mga kalaban, ganun ang ginawa ng gobyerno sa Pilipinas. Ganun din ang ginawa sa Amerika. Naghanap itong FBI ng kung ano-anong issue sa mga religious groups. Hindi lang kay Pastor sa iba't ibang religious groups. Naghanap sila ng may babato para, ewan ko, kung masikwester ba yung mga pagmamayari. Di ba ganyan ang ginawa Doon sa kay OJC, talagang finris yung kanilang assets, di ba? Ito masama. Ginaya pa sa Pilipinas. O, diba? Fastest growing kasi talaga, fastest growing congregation talaga ang Kingdom of Jesus Christ. Kaya sa Amerika, kasi every time that they go there, si Pastor kasi pag nagpupunta doon, iniikot niya talaga yung buong Amerika. Kasama, tangay lahat ng mga yung music ministry niya dito, yung kanyang media team, yung... social media team, hindi niya isasama. Malay mo naman. Malay mo naman sa mga susunod na panahon, di ba? Pero kasama lahat ng mga nandirito sa Pilipinas, dinadala niya yan doon, tapos sila, ko-concert sila o iniikot nila yung buong Amerika at nakagulat naman talaga. Ilang ba bilang? Ay, ano yan? Daan-daan yan. 300 ang nabanggit yung yung bilang na parang ginawa nung FBI or something na 300 Kung mapamano natin yan, nandito sa transcript di ba? Talagang ganun kadami. Hindi, sa bagay, kasi alam naman natin talaga ang... ganun karaming kaso ng pagpe-persecute sa mga religious organization. Alam naman natin kasi sa church talaga walang tax So, medyo yung iba, malaki. Pagka malaki, alam mo naman ng noon, panahon ni Biden, talagang medyo ginigipit nila yung mga ganyan Sa matter of fact, pinag-uusapan nga namin kanina Si Biden po, yung panahon ni Biden, doon nawala ang religion o yung Diyos sa loob ng school. Kaya nga marami ang nakakapagtaka dahil binoto ngayon si Trump at binabalik yon. Kasi yung gobyerno nitong huli, sabi kaya nga siguro nagka-ganyan-ganyan din ng Amerika, dahil nga tinanggal nila ang Diyos sa kanilang sistema. Ngayon, nabubuking tuloy. Ang masama, ginaya natin. Di ba? Yun ang problema ngayon. Ginagaya, mini-weaponize yung NBI naman. Nagsimula yan, 2018, noong si Pastor Apollo Kibuloy ay... pabalik na supposedly ng Pilipinas, biglang hinarang yung kanyang eroplano at hinold siya ng isang buong araw. At ini-interrogate siya. At ang tanong nga daw sa kanya is, are you a friend of Rodrigo Roa Duterte? Paulit-ulit lang daw, aalis, babalik. Yun lang yung tinatanong sa kanya. He was denied of yung medicine dahil syempre, alam naman natin, may edad na si Pastor, may mga maintenance na yan. He was denied of that. Tapos, kalaunan, yung huling balik na tinatanong siya, yun lang paulit-ulit ang tanong sa kanya, are you really a friend of Rodrigo Duterte, of President Rodrigo Duterte? Sabi niya, for the end time, I'm a loyal friend of Rodrigo Duterte. So parang sinabi niya na hindi ko siya tatalikuran, hindi ko siya tatablahin, kung ano man ang gusto niyong mangyari, hindi mangyayari yan. So pinakawalan na rin siya, and then ayun na nga, hinold na yung kanyang eroplano, ang dami ng mga kasong isinampa sa kanya, and nangyari pa yung simultaneous na pagsugod sa kanyang simbahan dyan sa LA, sa lahat ng kanyang mga compounds dyan sa buong Amerika, pati sa Hawaii. Grabe yung istorya na nangyari dyan sa LA. Kaya kung makikita natin, may didikit nga natin yung sinasabi ni Banat Bay na nung panahon ni Joe Biden, talagang inatake noong administrasyon niya yung mga religious organizations sa Amerika,
And ito ngayon ang nangyayari. Inatake ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy sa Hawaii. Ano nangyari sa Hawaii? Nasunog ang Hawaii, di ba? Imagine, yung mga nakaraan yun. Malaking issue yun. May mga namatay pang Pilipino doon. And dito rin sa LA, matindi ang talagang niransak nila itong ating simbahan diyan sa yung compound natin sa Van Nuys sa LA. Tingnan mo nangyayari ngayon sa LA. Nasusunog ang LA. So talagang ito kailangan talaga ng gobyerno ng Amerika na para sa akin na ibalik talaga ang Diyos sa kanilang bansa kasi sabi nga ni Banat Bay nung panahon ni Joe Biden nawala iyon. And si Donald Trump yun yung isa sa mga speeches ni Donald Trump gusto ka rin nga ni Donald Trump na ibalik ulit yung religion sa mga sa preschool o yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Coach Oli. Alam nyo, yung napaka-importante talaga na tayo ay nasa Diyos, no? Kasi tama yung sinasabi ninyo na pag napahiwalay ka talaga, no? Tingnan yung history, yung mga revival ng mga iba't ibang bansa, nagkaroon sila ng init ng puso, ng relasyon sa Diyos. Kaya umaangat. Yung galing sa wala, umaangat. Pero pag tiningnan nyo rin yung history, nung nawawala na, nanlalamig na yung dating mainit na bansa, bumabalik sa kasalanan, bumabagsak din yung bansa. Lagi yan. Lagi po yan. History will repeat itself. Kaya napaka-importante at yung nangyayari nga ng inalis. Pansinin nyo hindi ko alam kung hanggang ngayon, pero dati nakalagay pa sa pera ng Amerika, yung dollar. Kasi matagal na akong di nakahawak ng dollar. May nakalagay pa, in God we trust, di ba? So, ganun sila. Nagkaroon po ng revival po ang US dahil sa kanilang relasyon sa Diyos. And now, ultimo kanilang Christmas, inaalis na ang Diyos sa Christmas. Ginagawa na ng happy holidays So, hindi talaga natin maaalis dyan. At ngayon, yung mga mangmang, sinasabi ko nga yung mga nagko-komentaryo na maraming nagawa si Pastor Kibuloy, hindi kasi po talaga nila alam yung nangyayari sa Amerika. Meron na po yan. Hindi lang naman ang simbahan o ang KOJC ang pinipersecute. So marami po at ngayon naglalabasan na. Tama, isa-isa na pong naglalabasan itong mga ito. Kaya hindi po pwede na hindi sila, sabi nga kung anong iyong tinanim, yan ang iyong aanihin. Ako'y naniniwala dyan, mga partners, ang Diyos ay equalizer. Pag ikaw ay nangapi ng isang tao, sooner or later, babalik din sa iyo yan. Lahat ng kayabangan mo, lahat ng pang-aabuso mo, lahat ng pang-aapi mo, ay babalik sa iyo. At kung ikaw naman ay gumagawa ng mabuti, in secret, tumutulong ka sa iba, in secret, gumagawa ka ng kabutihan, pagpapalain at pagpapalain ka rin ng Diyos. Kaya kita nyo naman din ang nangyayari sa KOJC. Galing from wala halos silang makain before. Tingnan nyo naman ngayon kung anong nangyayari. But patuloy pa rin. Patuloy-tuloy ang persecution sa KOJC, lalo na rin kay Pastor Kibuloy. Pero ako naniniwala, may magandang mangyayari dito. And hindi ko makakalimutan na halos kalahati ng New Testament ay naisulat sa kulungan. So may kadalasan talaga, bago iaangat ng Diyos ang isang mabuting tao, kailangan dumaan yan sa apoy. Para refine yan, para pag-angat niyan, purong-puro Kasi minsan ang blessing ay pag napunta sa masamang puso ay nagiging cursed. Kadalasan po yan. Tingnan ninyo ang ating mga politiko. Nagkakaroon ng power. Karamihan sa kanila, hindi man lahat, pero karamihan sa kanila. Nagkakaroon ng power, nagkakaroon ng yaman. Tingnan nyo. Ano kayang ang tanong dito, di ba? Sabi mo lahat ng ginagawa ay may ano kaya ang makakamit ni Romualdez in the future? No, ano kayang karma ang makakamit? Kasi ganoon naman yun It's a rule sa buhay natin. Pag may tinanim ka, may aanihin ka. Kung may tinanim kang maganda, may aanihin ka. Kung may tinanim kang hindi maganda, may aanihin ka rin. Ano kaya? Alam mo, Abaga, susunod na kabanata. sa aking opinion, ay ayokong maghusga dahil hindi naman ako Diyos. Pero kung ikaw ay nagtanim ng halimbawa lang ng pang-aapi, hindi mo may enjoy yung iyong Kahit yumaman ka ng yumaman, tatandaan mo meron ka mahal sa buhay. Baka mamaya yung mahal mo sa buhay, yan ang maapi. Diba? Ano yan hindi natin pwedeng ikahon ng Diyos. Meron talagang equalizer na, kaya nga sabi, kahit kakaunti ang iyong pera, at least na-enjoy mo. Isang sakit lang, aanhin mo ang bilyon pag tinamaan ka ng isang malubhang sakit. Aanhin mo ang bilyon kung hindi mo naman ma-enjoy at tinutukoy mo ba si Saldico? Katulad yun, nakarma na.
May sakit ba? Sabi niya. Sabi niya, may sakit daw siya. Ewan ko rin, sakit-sakit. Oo. Pero Health reason. ito mga partners, yung eksaktong mga ginamit na salita doon sa appointment hearing na yun. Ayun. About weaponization of the Department of Justice as if it were theoretical, possibly that might happen in the future. Sabi dito, we all know that weaponization has occurred like we've never seen before. As in, first time din sa history ng Amerika na nangyari na weaponize itong Department of Justice nila. This administration has carried out an unprecedented attack, including especially people of faith. At over 300 churches in this country were attacked, vandalized, and firebombed. So, yun yung tinatanong nga nitong senador na to kung alam ba ito nung bagong state attorney. Sabi nga niya na hindi niya alam. Pero kung ang sinasabi mo is yung weaponization, sabi niya, hindi na mangyayari yun during sa term niya. So, ito ang nito, mga bossing. Kasi syempre, alam naman natin, nangyari ito before the administration of Bongbong Marcos. Kasi sila yung mahilig magsabi na Davao model, di ba? Hindi kaya ginamit nila itong US model or Biden administration model para gipitin ang mga religious organizations din dito sa Pilipinas. Dapat alam mo. Gipitin ang KOJC in particular. Kung gagayahin nila ito, tingnan mo naman yung mga politiko nila, ang gandang gwapo no? Yung mga politiko natin dito, parang pinabili lang ng suka. Hindi, ang daming pera, hindi man lang makapag-ayos Banat Bay? Oo nga. So, totoo talaga lahat, mga bossing, yung mga dating sinasabi natin. Kasi even us, kahit tayong tatlo I remember, staunch critic tayo ni Pastor Apollo Kibuloy. If you remember, noong mga panahon, noong mga panahon na nag-ano si Pastor Apollo Kibuloy, yung ipinagtatanggol niya yung kanyang sarili at sinasabi niya na America is behind this, hindi tayo lahat naniniwala. Even us, hindi kami talaga naniniwala. And may mga pagkakataon na binabash pa nga namin si Pastor Apollo Kibuloy until pinatawag niya tayo at kinausap niya, nagpakita siya ng mga ebidensya na totoo talaga yun. And ito na nga, isang malinaw na ebidensya. Paano po ito? Makikita niyo ito sa YouTube actually. Yung mismong hearing na yan, mapapanood ninyo, pinag-usapan niyan doon. Na totoo pala talaga na itong Amerika ay naglunsad ng malawakang laban against mga religious organizations. And naging casualty nito si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. At ang masaklap nito dahil mahina yung mga kaso nila doon. Ayun, ginawa rin yung mga kaso niya dito. At dahil hindi siya mahawakan, dahil syempre, alam naman nila na hindi nila kayang hawakan si Pastor Apollo Kibuloy. Syempre, alam nila na Pilipino yan. Kahit na ikaw kahit anong kaso mo, kung Pilipino kasi, si PRD, pagtatanggol ka niyan, ikalabang ka niyan o hindi. Hindi papayag si PRD na may gagawin kang masama sa citizen ko. Ganun Kaya nga, kung matatandaan mo, si Pastor Apollo Kibuloy, humihingi siya ng tulong kay President Marcos na ipangako mo lang sa akin na hindi mo ako ibibigay doon. Haharapin ko lahat ng kaso ko dito. Di ba hindi makomit ni Presidente Marcos yun? So yun nga yung kinakasama ng loob natin kasi tila mo, citizen mo si Pastor Apollo Kibuloy pero hindi mo ma-assure yung safety niya. Dito mismo sa iyong sariling administrasyon. Kaya ayan, klaro yun. Malinaw na malinaw. Yun ang ginagamit. Kaya nangyayari din ito ngayon dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung paninira, yung persecution, yung pagmamalabis sa kanya, yung pag-yurak sa kanilang karapatang pantao, palagay ko ito na yun. At sa administrasyon ni BBM, ako sa nakikita ko, mukhang nangyayari yung weaponization. Speaking of weaponization, yung anti-terror law, di ba? It's a clear weaponization yung nangyari kay Congressman Arnie Teves na nabansagan siyang terorista. Di ba? Kaya matindi talaga Siyempre, naku po, marami pa po tayong mga balita. Ayan, siyempre, pasok na natin to. Kasi napag-usapan natin kanina, mga partners, itong weaponization para politikahin ang lahat ng mga religious organizations sa Amerika at nakikita natin yun. Dito sa Pilipinas, nangyari rin yun. Ginamit nila yung yung formula na yan. At ngayon naman, meron namang issue ng pag-disqualify ka kay Pastor Apollo Kibuloy sa pagtakbo sa Senado. Ngayon, ito, naniniwala ang legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi na dapat pansinin ng mga kagaya ni Sunny Matula na nakikisakay lang sa popularidad ng butihing pastor. Aniya, ang mga argumento nito laban sa kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy hindi totoo at walang legal na basihan. Si Margot Gonzales, magbabalita. Hindi pa rin tumitigil ang labor lawyer na si Sunny Matula sa pagkusyon sa kwalifikasyon ni senatorial aspirant Pastor Apollo Kibuloy sa pagtakbo niya sa May 12 elections. Una nang ibinasura ng COMELEC ang petisyon ni Matula na nagpapadiskwalipika kay Pastor Kibuloy dahil sa kawalan ng merito at legal na basihan. Sa kabila nito, naghain pa rin ito ng petition for certiorari sa Korte Suprema para mabaliktad ang desisyon ng COMELEC na makatakbo sa halalan si Pastor Kibuloy.
Sabi ni Matula, dapat na maideklarang nuisance candidate si Pastor Kibuloy dahil ang kandidatura nito ay nakakaapekto daw sa kredibilidad ng halalan. Tumatakbo daw si Pastor sa eleksyon para lang mapagtakpan ang kanyang mga kaso at makatakas ito sa kanyang pananagutan. Pero para sa legal counsel ni Pastor Kibuloy, hindi totoo at walang legal na basihan ang argumento ni Matula. Ayon kay Atty. Israelito Torion, ang pagsuko ni Pastor Kibuloy sa mga otoridad at pagharap sa kanyang mga kaso ay pagpapakita lang na hindi ito takot sa accountability. Pinaalalahanan din ni Torion si Matula patungkol sa presumption of innocence pagkaraang sinabi ng labor lawyer na ang pagtakbo ni Pastor Kibuloy habang may hinaharap itong mga seryosong aligasyon ay hindi nakakabuti sa electoral process. Ayon kay Torion, hindi dahil may mga kaso si Pastor Kibuloy dahil na rin sa demolition job laban dito sa kanyang simbahan ay guilty o may kasalanan na ang butihing pastor. Kaya nga raw naghain ng petition for bail ang kanyang kliyente ay para patunayan na mahina ang ebidensya ng mga nag-aakusa sa kanya. Dagdag pa ni Torion, hindi na dapat pang problemahin ni Matula kung hindi man makakapangampanya sa buong Pilipinas ang butihing pastor dahil sa ito ay kasalukuyan nakakulong. Pinapangunahan lang daw ni Matula ang ginagawang pagdinig ng korte laban sa butihing pastor. Gate ng legal counsel, maaring mapagbigyan ng korte ang kanilang petisyon na makapagpiyansa si Pastor Kibuloy kapag naipresenta na nila ang kanilang mga ebidensya sa korte. At kung sakali man daw hindi makakapagpiyansa ang butihing pastor, ay nariyan anya ang mga supporter ni Pastor Kibuloy para ipakalat ang kanyang mga magagandang adhikain para sa mga Pilipino na siyang magpapapanalo sa butihing pastor. Ayon kay Atty. Israelito Torion, ang mga atake ni Matula laban sa kandidatura ng butihing pastor ay hindi na rin dapat pansinin. Nakikisakay lang daw kasi si Matula sa popularidad ni Pastor Kibuloy. Desperadong paraan daw ito para mapansin ito ng publiko sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang nanganganib na kandidatura. Tulad kasi ni Pastor Kibuloy ay tumatakbo sa pagkasenador si Matula. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Atty. Salvador Panelo na walang sapat na basihan si Matula para i-disqualify si Pastor dahil tumatakbo na itong independence election. What's your take on this, Atty. Salvador? Wala mo na, ang naging basis nila to disqualify him kasi yung party list o yung partido na ginamit niya, nag-aaway-aaway sila ron. Exactly. Dahil yung isa, sabi na, hindi na yan ang aming presidente. May mga factions May faction na. Pero ang ginawa ni Pastor, naging independent. So dapat, moot and academic na yan. Kasi hindi na, wala na yung party. So ano pong dapat na i-disqualify nyo? Yun naman ang sinasabi nila na binigyan daw ng 5 days to respond. Ginawa, 30 days. Bakit daw pinagbigyan? Dinismiss. Dinismiss nga kasi moot and academic na eh. Ang COMELEC, itinanggi naman ang pahayag ni Matula na pinayagan nilang makatakbo sa eleksyon si Pastor dahil lamang sa ito ay sikat o popular. Ayon kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia, rule of law ang pinaira nila sa hindi pagpabor sa disqualification case laban kay Pastor Kibuloy. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Kampay. Banat ba eh? Kampay, pre. Kampay. Banat ba eh? Ano Ano yan? masasabi yun sa... Shame lang yun eh. Sa totoo. Para si Atty. San, parang ano siya eh. Ayan ang sarap Parang kawin. pag-inuman lang. No? Alam mo, Kamana. sa totoo yan, yung tumatakbong senador na yan, eh wala kasi yan sa hulog eh. Talagang... Yung kamay mo. Oh, dapat yan ang yan ang i-disqualify kasi parang parang may diferensya. Para dapat ipa-check muna eh. Banateros talaga kayo, ha? Napakaganda ng sinasabi ni Atty. Torion dito, ha. Napakaganda ng sabi sinasabi ni Atty. Torion, presumption of innocence. Abogado ka pa man din. Tapos yung presumption of innocence, hindi mo alam. Tsaka baka nakakalimutan mo. Noong panahon na nakakulong din si Leila de Lima sa Krame, nakatakbo siya bilang isang senador. Natalo nga lang. O hindi ba? At ngayon, meron convicted na child abuser ang tumatakbo bilang senador. Ngayon, kalaban mo rin yun, Matula. Bakit hindi mo ireklamo yun? Bakit si Pastor Apollo Kibuloy ang inirereklamo mo? Sa isa pang example, itong ating presidente ngayon na merong kaso ng tax evasion at guilty yun, ha? Guilty yun, pero nananong presidente. At ngayon nagsasayang ng taxpayers' money. So, ibig ko sabihin, ang dami-dami dyan, pero bakit si Pastor Apollo Kibuloy lang yung sinisilip ninyo? Eto na, nagsisimula na yung black propaganda kay Pastor Apollo Kibuloy. Sanay na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang issue niya, itong mga kaso niya, gagamitin lang daw yung itong pagtakbo niya para makaiwas sa mga kaso. At hindi naman daw siya makakapangampanya dahil nasa loob. Yun na nga, si Leila de Lima nga nakapangampanya di ba, si Pastor Apollo Kibuloy pa kaya? Di ba, ang sabi nga natin, hindi man siya makalabas, pansamantala, nandito naman yung mga banateros, nandito yung mga OFWs natin na nakasuporta sa kanya, nandito yung mga members sa Pilipinas na talaga namang nilalabanan yung black propaganda nila. O sa kasalukuyan nga. Kanina sa aming hometown sa Bulacan, yung nanay ko nakikita yung mga members ng KOJC na nilalabanan yung propaganda ng paninira kay Pastor Apollo Kibuloy ng
ng good propaganda. Nagbibigay sila ng mga leaflets para may pakilala si pastor at malaman kung ano yung kanyang mga humble beginnings, ika nga. And tignan nyo naman, pati na nga yung pag-leaflets nila, ginawa pang kalokohan. Siningitan ng 1,000. O, tapos pinicturean, sinabi na mimigay si Pastor Apollo Kibuloy ng 1,000. Ngayon, ito lang masasabi natin dito sa mga ganitong talagang dumidikit lang ito. Sabi nga ni Banat Bay, sikat kaya nagpapasikat. Coach Oli. Banateros talaga kayo, Pati kasamahan ng bitinira. Ang sarap lang. Parang maganda yung upuan na yun ni Sal. Ganito yun, ganito lang yun. Hindi, yung upuan ni Sal parang may tungtungan ng siko eh. Oo, sa atin Diba? Bakit kayo Sa Carlo, ba't ganun? Yun siguro yun, no? Dapat ganyan ang Dapat upuan natin ganyan ang para upuan makarelax namin din eh. tayo rito habang Kakwentuhan lang. Coach Oli. Hindi ko kayang gayahin si Ma'am Hana. Hindi naman akong gumaya kay Ma'am Hana. Pero si Sunny, sino ba yung Sunny na yan? Saan ba galing itong Sunny na ito? At nakikisaw-saw, tama? Nakikiride. Alam mo nga. Nakikiride doon lang kay Pastor Kibuloy. Manang Bay. Sige, pasok. Alam mo nga, naalala ko tuloy. Dapat sayang di nakapunta si Attorney Torreon, kasi tatanong ko talaga sa kanya, totoo ba na, just in case lang, Attorney, pwede bang pakisagot ko ito? Sa totoo ba na may mga abogadong tsumamba lang sa Barexam? Meron kang best friend na abogado rin eh. May best friend ako na abogado, ganyan eh. Yung lahat na lang pinupuna eh. Ewan ko ba, tsumamba lang pagdating naman yun sa utak Pero niya. magaling yung biyanan noon. Nakailang take ba yon? Hindi naman niya kalahi yun eh. Nung sa bagay. Hindi niya kadugo yun. Pero Nagkataon lang naloko niya yung anak. Nakailang take yun? Nakailang take ba Hindi yun? ko alam kung nakailang take yun, pero alam ko laging talo yun eh. Kaya nga kunwari, galit ka. Tama yung sinabi ng Boss Daday, pag galit ka sa kaibigan mo na may kaso, bayaran mo yung yung abogado na yun, na siya mag-abogado. Para siguradong kulong ka. Di ba? Pag meron kang kaaway na yun ang bigay mong abogado. Hindi lahat matalino ay hindi lahat. Kasi ako nakausap ko kasi yung tatay niyo, ibang klase. Kaya mong kausapin si Attorney Cristobal mula umaga hanggang gabi, walang patid, marami kang matututunan. Pero dito sa vlog na nga lang yun, wala kang matututunan talaga. Saan? Sa vlog niya? Oo, alam mo, hindi, natawa ako kasi kahit mismo si Congressman Marcoleta, yung abogadong bobo, ibang abogado naman to. Sabi niya, bobo talaga eh. Natawa ako sa sinabi niyang yun. Sabi ko, Wala na yun, dinabogado yun. Kaya nga, ibig sabihin, talagang may mga abogadong nakakatsamba ng bar exam. Di ba? May mga abogado talagang pumapasa nang medyo natsambahan yung bar exam. Kaya nga ang tanong ko, dito sa pumupuna kay Pastor Kibuloy, natsambahan mo lang ba yung bar exam? Ba't di mo man lang alam? Di ba? Simpleng-simple. Tama yung halimbawa yun yung convicted, nakakatakbo. Di ba? Ito, inaakusa pa lang. Meron tayong presumption of innocence na pag hindi pa convicted, inosente. Para kang hindi abogado. Ano bang klaseng ito? Sayang naman yung pagkapasa mo, ibigay mo na lang doon sa iba naghihirap. Makapasa. Di ba? Tsaka Banat Bay, may panahon para dyan sa pagsasampa ng mga ganitong protesta eh. Natapos na yung yung panahon na yun eh. Nakapag-imprenta na nga eh. So ibig sabihin, sinto Hindi, maraming kandidatong ganyan yung hindi kilala, nagpapapansin lang. Pero ang alam ko, ang alam ko makakaliwa ito eh. Baka. Alam ko makakaliwa ito. Tama ba, Sir Carlo? Pero left-leaning ba to, yung lawyer Hindi, na? kasi nga naman, isa yan sa mga Parang, advocacy yan ni Pastor yung kalabanan nitong mga komunista na ito. Kaya baka siguro, hindi natin alam. Diba? Yun naman talaga eh. Sino ba ang ayaw or pinipigilan si Pastor Apollo Kibuloy na mag-succeed or makapasok sa gobyerno? Siyempre, unang-una sa lahat, yung mga demonyo, ayaw niyan. Yung mga komunista, ayaw niyan. Yung mga drug lord, mga kriminal, ayaw niyan. Dapat siguro, Sir Carlo, ma-research natin kung kaninong aso to. Kasi may nagpapatakbo dyan. Ano lang yan, dalawa lang yan. May nagpapatakbo dyan, aso yan ng kung sino, or talagang desperado. Nakikiride on lang kasi walang pangalan eh. So, alam naman natin, malabo pa yan. Hindi mananalo yan. Katulad din yan ng paninira ngayon sa Davao, di ba? Sinasabi nila na yung Davao daw ay merong worst traffic. Tapos, pag tinignan mo yung picture na pinalalabas ng mga mainstream media, EDSA. EDSA, picture ng EDSA. Alam niya talaga, sabi ko, anong klaseng mainstream media? Alam natin yan kung saan yan. Yan, dyan ka nakatira eh. Hindi. Yan yung papunta dito Oo, dyan dito eh. Dyan yung Pag opisina lagpas mo natin lang ng konti, dyan na yan eh. Ayun, Davao ranks number 8. Ayan, puro EDSA yan eh. Walang trend sa Davao. Hindi ba naman engot itong mga nagpapakalat ng mga ganitong Ito naman images. Philippine Star eh. Kargado Nagpakaengot talaga, pa no? no? Oo, sabi ko nga. Isipin mo mainstream kung si Mocha nag-post niyan, skandalo na yan. Oo. Sasabihin nila fake news, yung picture. Di ba? Hindi pa fake news yan. At least man lang sana. Kung Davao pinag-uusapan, pakita kayo ng totoong traffic sa Davao. Tsaka kita ko pare-parehas ha. Lahat ng media outlet nilabas ito, pati mga dyaryo. Talaga? Kargado yan. Kargado. Bayad Mo yan. talaga malalaman na... Pati yung mga malalaking media na pinasara na? Kita mo yung kanina, kung kanino galing yun, ibang klase. Talagang yan. Talagang alam mo na kalkulado nila yan. O katulad nangyayari sa Davao ngayon.
Ngayong araw na to, binunutan na naman. Nako. Pinatawag lahat ng mga security ni Baste Duterte, ni Mayor. Legit yan, ha? Legit yan, first hand information. Hinugot lahat, pinatawag. So, anong mangyayari? Baka pwedeng matanggal ito mga to, o kung ano, hindi natin alam. Pero ano ba to? Move ba nila ito dahil sa pagpayag ng Davao LGU sa nakaraang peace rally yan sa Davao? At saka meron pang isa, aside from that, di yung pagbibigay ng ayuda dyan sa Davao City. Kasi merong yung mga barangay chairman dyan sa Davao City, syempre Davao ayaw ng corruption yan eh. So nagkaisa ang mga kapitan, barangay chairman dyan sa Davao City, na kapag yung pagbibigay ng ayuda, sa tingin nila mapopoliticize, hindi nila papayagin paggamit ng mga facilities nila. So, may mga ganon. Ay ngayon, ang masaklap nito, tumungo doon ang DILG Secretary. At tila mo nagsasabi na, kayong mga kapitan, ipagamit ninyo yung inyong mga facilities para sa mga ganito aktibidades and so on and so forth. Baka naman pinatawag lang dahil may loyalty check. Kasi, di ba, yung tuwing may ganap, tulad nitong mga senador, pinatawag din. Di ba? Nagkaroon sila ng exclusive dinner sa mga senador. Post nga natin, Sir Carlo, yung statement ni Mayor Baste tungkol sa DSWD aid distribution and political neutrality. Oo. Sabi nga, we welcome the statement of DILG Secretary John Vic Remulla during his speech in DSWD-led event in Davao City last January 6, 2025 that barangay officials should not politicize aid distribution and must treat everyone fairly. Ang problema nga daw kasi, meron daw mga private na mga tao na sumasama sa distribution ng mga ayuda. Sino to? Si Nograles ba yan? Private yun. Hindi ko sinasabing siya, pero private person si Nograles kasi nag-resign na siya from the government. Wala naman siyang posisyon sa gobyerno. So kung siya man yan, yung sumasama at namimigay, mali yan. Kasi wala siyang posisyon sa gobyerno, unang-una sa lahat. Private person siya. Hindi siya dapat talaga involved dyan. Kasi dapat DSWD lang ang namimigay ng mga ayuda. So Kalokohan naman yan. Kepal talaga no? Bumaba ang nautusan, ang DILG Secretary magpunta dyan at magsabi na payagan nyo yung mga pagbibigay ng ayuda. Hindi problema yung pagbibigay ng ayuda, basta yung tamang pagbibigay ng ayuda. Ang sabi, DSWD lang ang may karapatan magbigay ng ayuda. Dapat walang kasaling mga politiko. So yun ang tinututulan ng mga barangay chairmans. Kapag kami mga kasama ng mga private person, alam mo naman mga nangangandidato, alam mo naman ng mga tumatakbo sa mga ganitong distrito, yun yung ayaw nila. Kaya ayan, nag-post si Mayor Baste Duterte. And ayun nga, just recently, nagkaroon ng, kanina nga pala, pinatawag yung kanyang mga security. Kasi masyadong siguro masyadong pumapalag sa kagustuhan nila. Kaya pinatawag. Ganyan naman yung ang gobyerno natin ngayon, di ba? Pagka pumapalag ka, nagkikriticize ka, tinatanggalan ka ng security. Tama ba? Marbil? Paano yan? Kung halimbawa may mangyaring masama dyan. Di ba? Paano na ngayon yan? Kasi inuna nila, ginawa na nila yan kay VP Sara. Nangyari na yan. At saka, sinabi ko nga kahapon sa vlog ko na dahil hindi nila kinaya si PRRD at saka si VP Sara, ang isusunod, ingat kayo Ingat kayo Davao kasi kayo na ang, tulad yan, sinisiraan na ang Davao. Isipin mo, buong Pilipinas kayo ang pinaka-traffic according to them. Parang wala namang ganun sa Davao. Sabi ko nga, pabalik-balik tayo ron. Hindi naman tayo natatraffic. Hindi, baka yung sinasabi nilang traffic yung panahon ni Torre na sinarhan niya yung dalawang kalsada. Ewan ko, wala namang ganun. Kaya nagka-traffic kasi pinasok nila yung simbahan. Alam ko, walang traffic kay Kuya Apple. Di ba, Cocholi? Oo. Pag si Dapat Kuya yung Apple nagdadrive, yung walang traffic talaga. Yung baklang reporter dyan sa isang istasyon, ibalita mo yan. Oo. Oo. Yung kasing laki ni Boss Dada. Sino na naman yun? Hindi, pero alam. Hindi, meron dyan yung sa kabilang istasyon. I-report ng mali-mali. Ba't di mo i-report yan? Tagad nandiyan ka sa Davao, di mo i-report. Ipakita mo kung talagang traffic o hindi. Kaibigan ni Carlo yun. Hindi, pero Boss Dada, na-witness natin yan. Kasi nakita natin yung nangyayari sa loob. Paglabas natin, iba yung report ng mainstream media. Kaya asar na asar tayo nun. Number one yan dyan yung na yan. Pag narinig ko yung boses niyan, parang gusto kong kurtin Hindi ko nga alam bakit napunta sa mainstream.
Kilala mo na? Oo, kilala ko na. Nakalaki. Manghiya kayo. Kilala ko na. Ano yan, partner yan nung... Bida-bida, na matanda. Oo, yung matronang Oo, yung matrona. Ayun, yung best friend mo. Oo, Alan June na yan. Sabi ko sa inyo yung mga nilagay nila dyan talagang mga latak sa lipunan Oo. Nako po, talagang target ang Davao, target ang KOJC. Next kayo, Target Davao. Nako, ito, palagay ko mga boss, kasi the calm before the storm. Ika nga. Ano yan? Iglesia ni Cristo, mag-ingat kayo. Kasi palagay ko, Tatargeting kayo. Tatargeting kayo. Palagay ko, tatargeting kayo. Kasi itong mga congressman na to, paano-ano lang yan. Kailangan nila... Nag-uhukay yan, nagre-research siguro yan. Yes, kailangan lang nila ang ninyo. Kailangan lang nila ang boto ninyo ngayong eleksyon. Kaya ang babait ng mga yan. Pag yan nanalo, maniwala kayo. Kanino sila na kaya nagpapahukay? Maniwala Banat kayo. Bay? Pag nanalo yan, sigurado ako, isa sa mga ministro nyo, magkakaroon ng kaso. Magkakaroon na ng mga congress hearing. Hindi, tsaka baka yung mga, kasi may mga kaso dati di ba? Bubuhayin yun. Kasi minsan, di ba, dati alam ko nagkaroon ng kaso-kaso dyan Magbubuhay yan dyan. Sigurado ako. Pwede pa Gaganti yan, maniwala Pwede pa nga kayo. silang silipin doon sa kanilang peace rally kasi binigyan lang sila ng 2 hours Hindi, ito 4 to 6 lang yung binigay sa kanila. Gabi pa lang. Napakaraming tao. So nag-cost na sila kagad ng traffic. Gabi pa lang. Pwede nga silipin sila doon. Meron pa silang nilalabas ngayon. Yung utang. Nakita niyo yun? Yes, oo. Oo. Nangutang daw ang iglesia kay nangutang PRD daw, doon oo. sa tawag dyan, yung The Philippine Arena. Panahon pa ni yun So meron so silang hukay na to? May inuhukay sila diyan na kesyo may utang daw ang iglesia, pinaburan lang daw ni Duterte kaya kinakampihan ng mga Duterte. Yung mga ganyang pautot nila Ito rin magaling maghukay. Pero bago again, na-construct yung Philippine Arena na yan before PRRD. So paano si PRRD ang nag-approve ng utang niyan? Pero ito, Boss Dada, may tanong ako kay Banat Bay kasi napag-usapan natin kahapon. Gusto ko malaman ng komentaryo. Sige. Yung tungkol kay, wala na namang kalaban, itong si Speaker Martin. At anong nangyari doon sa kanyang kalaban, na-disqualify, no? Disqualify, kasi daw, mali, hindi daw siya taga roon. Oo. Ano masasabi mo dyan, Banat Bay? Takot lang talaga kasi yan. Ganyan naman sa probinsya yung takutan. Kaya nga alam mo, dapat ang pagtuunan ng pansin ng itong PNP, hindi yung yung sinasabi nilang gun ban. Gusto kong batuhin kayo dyan sa gun ban ninyo Kasi wala yan dyan Hindi ang problema yung gun ban. Ang problema yung mga politikong nang i-intimidate ng ibang mga kandidato. Dapat yun ang binabantayan ninyo Kasi uso talaga yan sa mga probinsya. Meron niya akong alam na probinsya, somewhere out there. Somewhere out there, Yung somewhere out there na talagang pag yung mga kasunod, puro kamag-anak, kapatid, pag may pumasok na iba, talagang babantaan kung kaya papatayin. May ganun. Sa probinsya, dapat yun ang binabantayan. Hindi yung mga pautot nyo na gun ban. Sino ba namang kriminal ang sumusunod sa gun ban? Diba? Wala namang kriminal Ang tinanggalan nyo ng baril yung mga matitinong... Yung may lisensya. Oo, diba? Sana wag ganun. Wag lang. Wala Ganun talaga buhay sa Pilipinas Wala, lugi ka talaga dito Pagka nasa kapangyarihan, wala. Pero sino yan? Yung taga-kabilang network? Ano yan? Nasa kabilang network. Ganun magsalita hindi ko nga alam kung si... Pag nagsama pa sila nung matanda, no? Andi, Ano ba doon nilagay yun, Oo nga, pang radyo yun naku po, wala na tayong oras, mga partner. Okay pa ba? Pwede ba? Sige. Tumayo na tuloy yung cameraman natin kasi yung silya niya may may armrest Kaya nga Nahiya Sabi tuloy nito, lalo na isang congressman, ang sabi pa, mabuhay ang INC daw, wag niyo suportahan yun pati. Alam mo ito nung kahapon, may diniscuss kasi ako tungkol dun sa komento ni Dilima. Mandami nagsubmit sa akin ng picture. Nakikipag-usap siya sa INC, no? Oo. Tapos kaya sabihin nila, minority daw ngayon. Apakano talaga nito ni Dilima, nakalunok siguro ng to. Bago tayo matapos, tunghayan natin ang special report na kaugnay sa humanitarian programs ni Pastor Kibuloy. Yan, kita-kita. Ay, ba yun kita-kita. Wala pa, yun na. Wala pa. Nilagay niyo yung kita-kita magagalit si Willie niyan. Yun na ba? Okay. Magulo ka ngayon. Pasok! Pasok! May balita ba? Ayan, meron tayong special program. Oo. Sa Sabado-Linggo. Sige, kita. Ayan ba yun? Sige na, sabi mo na. Kita-kita tayo. Dahil pagkatapos, flash. Okay. Gala-gala nyo Kita-kita po tayo ulit mga Maraderos dito lang sa SM. Pagtama, palakpakan, pagmali. Banatan, ako po si Banat Bay. Nakakahawa si Atty. Sal. Ako po si Coach Oli. Ano po si Boss Dada para sa Diyos At sa Pilipinas nating mahal.